Sa paghaharap nga muli nitong si Ramir at itong si Tenang Ses, dito nga'y sinabihan niya na diretso na hindi niya sukat akalain na sa pagkakataong yun ay magagawa niya ang dapat at ang karapatan na inaasam nila noon ay unti-unti nilang makakamit sa pamamagitan ng pagtestigo niya kung ano talaga ang dapat baguhin at dapat itama. Sinabi nito diretsahan kay Ramir na nag-uumpisa ang kasinungalingan sa kanya mula nung itinakwil at itinago niya ang kanyang tunay na anak na ito ngang si Lalat. Ngayon ay kanyang puputulin. Hindi pwede na lagi na lamang nilang kakampihan at kukonsintihin ang ugali ng kanyang anak na napakasinungaling na ito ngang si Trixie. Malaki ang pagkukulang nilang mag-asawa kung bakit napabayaan at lumaking ganon itong si Trixie, lalong-lalo na itong si Patricia na laging kinukonsente ang pag-uugali ng kanyang anak na si Trixie. Sa kabilang banda, dito na nga'y magsasalita itong si Ses tungkol sa tunay na ugali at kung paano niya nakita ang batang si Lilet si Trixie sa bahay na kanyang tinitirhan noon. Noong siya ay isa pang katulong ng mga ingano. Dito na ikwento rin niya ang tungkol sa nangyari noon kay Lilet kung saan ipinasama siya ni Patricia sa isang party. At dito nga ay tinulungan niya itong si Trixie na sana hindi siya napahama kung nakinig lamang ito. Ilang beses niya ito sinabihan na huwag sumama doon sa mga kaibigan niya dahil mga lasing na nga ito. At ito nga ay nabangga. Nagsinungaling pa noon itong si Trixie at sinabi na pinabayaan siya. Samantalang ilang beses siyang sinigawan nitong si Lilet na huwag nang sumakay doon at sumama na nga doon sa kanyang driver. Sinisi niya itong si Lilet at pinahamak kung kaya't yun ang naging dahilan kung bakit nag-away ang mag-asawa. Maging itong si Ramir ay galit na galit dito sa kanyang anak na si Lilet. Maraming beses nang nagawang magsinungaling nitong si Trixie at idiin itong si Lilet. Lalong-lalo na yung nagkaroon nga ng party sa loob ng bahay nila at nasunog nga ang painting ng kanyang ina. Sinisi din niya itong si Lilet at galit na galit din ang kanyang ina. Ang batang ito ay lumaking sutil at wala siyang pakialam kahit na may mapahamak siyang iba. Madalas itong magsinungaling. Kaya natitiyak niya na si Trixie ay isang napakasinungaling kaya imposible ang kanyang mabinibintang dito kay Ino. Pahiya lalo ang mag-asawa, hindi lang itong si Trixie nasira ng tuluyan ang kanyang pangalan. At marami sa mga netizen ay nagsabi na gumagawa lamang siya ng kwento para paghigantihan itong si Ino. Sa isang bar, makasama niya ang kaibigan niyang si Hailey at dito nga'y magkakwentuhan sila. Sinabi nito na wala naman umanong makakarinig sa kanya. Sinabi niya ang kanyang mga hinanakit at talagang hinuhusgan na nga siya at ang isang rape victim ay hindi lang ganoon ang nangyari dahil isa rin siyang addict. May nakarinig sa kanya, sinabi ng kanyang kaibigan na hinaan ang boses, subalit sinigaw pa niya ito kung kaya't natukso siya at sinabihan. Pathetic umano itong si Trixie. Talagang ipinangaldrakan niya sa buong mundo kung gaano siya kaduming babae at pinapatunayan lamang niya na isa siyang pakawalang babae. Talagang pinanindigan na niya kung ano siya. Nainis si Trixie at dito nga ay sinabunutan niya ang babae at napaaway nga siya sa loob ng bar. Dito nga'y malalaman ng kanyang mga magulang. Malaki ang problema nitong si Trixie dahil unang-una ang kanyang pag-uugali ay lumala na at kailangan na ng isang specialist upang magamot at tuluyang makarecover itong si Trixie mula sa trauma at mula na rin sa matinding kahihiyan na kanyang naranasan.